Magandang araw, ito ang Express Balita. Ako po si Catherine Landicho. Narito mga detalye ng balita. Dapat daw na maging handa ang Pilipinas dahil mas maraming external threat ang lumitaw dahil sa mas mataas na geopolitical intention sa Indo-Pacific ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa pagsasalita sa harap ng mga miyembro ng Philippine Army 5th Infantry Division, sa Camp Melchor de la Cruz sa Gamo, Isabela, sinabi ni Marcos na ang lokasyon ng Pilipinas na malapit sa Taiwan ay naglalagay sa bansa sa lugar sa isa sa magiging interes ng China. Ani Marcos, bagamat hindi nangaangkin ng anumang teritoryo ang Pilipinas, ang pamunuan nito ay kailangang mag-isip at ganap na mangako na ipagtatanggol ang kanilang teritoryo. Kailangan din umano ng bansa na ituloy ang iba't ibang pagsisikap kabilang ang patuloy na diplomasya upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon, dagdag pa ng Pangulo. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. bilang kinatawa ng Pilipinas sa Global Peace Summit sa Switzerland. Ito ang inihayag ng Presidential Communications Office o PCO. Wala ring ibinigay na paliwanag ang PCO kung bakit hindi dadalo si Marcos sa Ukrainian Summit. Kung maalala, si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang nagsabing lalahok ang Pilipinas sa Peace Summit na gaganapin mula June 15 hanggang 16. Mahigit 11,000 security personnel ang ipakakalat sa buong bansa para sa pagdiriwang ng ika-126 na araw ng kalayaan ng Pilipinas sa June 12 ayon sa Philippine National Police. Sinabi ni Police Spokesperson Colonel Jean Fajardo na 11,692 na tauhan mula sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard ang ipakakalat sa Metro Manila at mga lalawigan. Ani Fajardo, ang deployment ay pwede pa rin magkaroon ng adjustment depende sa darating na araw. Inaasahan namang ilang kalsada ang magsasara para sa pagdiriwang ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Samantala, binala ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga lokal na opisyal ng barangay na huwag samantalahin ang cash assistance na ibinibigay ng pambansang pamahalaan para sa mga benepisyaryo. Ang tinutukoy ni Gatchalian ay mga ulat kung saan nakatanggap ng 10,000 piso ang isang benepisyaryo ng tulong ng gobyerno sa Davao del Sur, gayunpaman nakuha umano ng isang opisyal ng barangay ang 8,500 pesos ng kanyang pera at nag-iwan lamang ng 1,500 pesos. Tinawag naman na isolated ang insidente. Gayunpaman, sinabi ni Gatchalian na magsasampa ng formal na reklamo ang DSWD sa naturang insidente. Nilinaw din ng DSWD chief na hindi nangyari ang insidente nang ipamahagi ang cash assistance sa payout center ng ahensya. Sa Negros Occidental ang Rapid Deployment Team at water filtration truck na ipinakalat ng Office of Civil Defense para magbigay ng malinis na tubig sa mga evacuees apektado ng lahar flow sa La Carlota City at La Castella. Idinagdag nito na ang Rapid Deployment Team ng OCD ay mananatili sa lalawigan sa loob ng 2 linggo. Ang mga pag-ulan ng nakarang linggo ay naging sanhi ng pag-aagos ng lahar kasunod ng pagputok ng Canlaon Volcano noong June 3. Binalaan naman ng mga residente laban sa pag-inom ng tubig na galing sa malapit sa bulkan. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Maaari nyo rin na mapanood ang iba pang programa ng UrTV News sa Pinoy Extreme Channel. Para sa mabilis at tamang pagbabalita, ito ang Express Balita, sumasaludo sa bawat Pilipino.